Hello guys, nandito na naman ako at syempre good morning muna dyan at good afternoon dito. At syempre, eto makinig kayo kayong mga didilis na mga pro-China at kayong mga chinator, no, na mga walang kabuhay-buhay dyan sa Senado, no. Pakinggan nyo itong mabuti. Alam nyo guys, eto sa mga ka-BBM ko. Salamat na lang at si PBBM ay visionary, ano. So, nakikita niya ang mga pangyayari at nakita niya ang pagkakamaling ito na ginawa ni Fentaboy na masyadong pumanig at inilagay ang ating bansa sa China na muntik tayong maging probinsya. At ngayon, nang maupo si PBBM, di muling binuksan ni PBBM at inilapit muli tayo sa US, no? Now, pag-usapan natin, ano ba ang pagkakaiba ng dalawang bansang ito? Ayon sa mga nangyayari ngayon at sa mga pangyayari nitong mga nakaraan at sa uri ng pakikitungo, sabihin natin na pakikitungo sa kanilang kaalyadong bansa. Okay, ano ang pagkakaiba? Guys, kung inyo lamang iisipin, talagang at kung inyong oobserbahin, ay masasabi ninyo na mabuti na lang at tayo ay pumanig sa Amerika at hindi tayo pumanig sa China na tayo ay magpaalipin sa China at humiwalay sa US. Hindi dahil sa US ay ginigera ang Iran at ang mga iba pang bansa, hindi yun ang dahilan, no? Kundi dito, kung uobserbahan natin ng mas malalim at titingnan natin ng mas malalim na perspektibo, masasabi nating hindi maganda ang maging kaibigan ng China. Okay, bakit? Tingnan natin. Ang China ngayon, napagkikita, no? Ang China ngayon ay nalalantad at nahahayag ang kanilang pagiging hindi tunay na kaibigan at hindi nagmamalasakit ng totoo. Okay, bakit? Tingnan ninyo. Ang dalawang bansa, no, na may pinakamalaking pakinabang ang China, no? Ito ay ang Venezuela dahil sa langis at ang Iran na dahil din sa kanilang langis, di ba? At sa katunayan, sa kasaysayan nitong mga nagdaang panahon, kita naman natin ang kanilang pagkakaibigan. Marami silang mga events na magkasama sila, even si Xi Jinping dumadalo at nakikipagkita sa mga leader na ito ng Iran at ng Venezuela. Nung panahong si Marudo hindi pa nahuhuli. Pero hindi nyo ba napansin, guys, nang mahuli si Marudo, may ginawa ba ang China? Ngayon, nang ginera at pinatay ang leader ng Iran, may ginawa ba ang China? Siyempre, ang gagawin lang nila ay magpe-press release lang. Pero, hindi nila nagawa na ipagtanggol talaga ang dalawang bansang ito. Diba? Bakit? Sa katotohanan na talagang takot rin sila sa Amerika na aside from dahil ang mga gamit nila ay made in China, likas naman talaga itong mga duwag. Sa kasaysayan, guys, hindi nananalo sa gera ang China. Sa totoo lang, hindi kagaya natin mga Pilipino na talagang likas sa atin ang mga lumalaban, ipinaglalaban ng bansa. Ang China, sila nag-aaway. Meron silang history ng civil war. Pero ito ang pinupunto ko, guys, Isipin mo si Xi Jinping. Pinabayaan, bakit wala silang aksyon ngayon laban sa USA? Samantalang yung kanilang pinaka-pinuno ng Venezuela at ng Iran, yung isa hinuli ng US, yung isa pinatay ng US. At wala silang ginawa. Katunayan, pinagkakitaan pa nga nila ang dalawang bansang ito sa pamamagitan ng pagbebenta ng kanilang sinasabi nilang mga high-tech na mga gamit, high-tech na radar system, 'di ba? Pero ano nangyari? Lahat ay hindi gumagana, lahat ay hindi maayos, lahat ay hindi gumana ng naaayon sa purpose ng kanilang mga
paggagamitang ito. Katulad ng mga radar na ibinenta sa Venezuela, hindi gumana. Ngayon, ang mga radar, ang mga anti-missile, no, na ibinenta nila sa Iran, hindi rin gumana. Bagkus, mga palpak, kaya ano nangyari ngayon sa Iran? Napupulbos unti-unti. Bakit? Kasi sobrang nagtiwala sila sa China at nadala sa pambobola. Ang China ay magaling lang itong mga ako at magaling lang mambola. Hindi lang yon, magaling pang mambuli. Dahil kung talagang yung Chinang yan ay palaban, ang tanong, bakit hanggang ngayon hindi nga nila matira-tira ang Taiwan Pagkaliit-liit lang nung Taiwan, di ba? Pero hindi nila makaya. Bakit? Dahil sa ang katotohanan, takot sila sa Amerika. Di ba ga? Ngayon, may nagawa ba sila? Wala. At ang mga gamit nila, pinulbos lang ng US. So, pinagtatawanan sila ngayon ng mundo. At mabuti na lang, hindi tayo sa China pumanig. Di ba? Kaya kayong mga Chinator, tatangan nyo lang. Ngayon, kung tayo ay naging kaibigan ng China, palagay mo, kung magalit sa atin ng US, ililigtas kaya tayo ng China? For sure, pababayaan lang tayo. Katulad ng ginawa nila sa Venezuela na pinabayaan lang at saka dito sa Iran. Di ba? Dahil hindi naman talaga nila kaya ang US, puro lang sila bully, puro lang sila pagyayabang. At pinagmamalaki sila ngayon ang may pinakamalaking pinakamalaki at pinakamalakas na Navy, kalokohan yan. Yung Navy ship nila, parang lata lang yung mga barko nila. Ay, Diyos ko po, Rudy. Hindi tatagal, tapos yung mga missile sila, ang laman, imbis na gasolina, tubig. Di ba ka? So, ibig sabihin, hindi nagkamali si PBBM ng pagpili na tayo ay sumuporta at bumalik dito sa US sa makipagtulungan sa US, pero hindi sa partikular na gerang ito kundi sa pakikipag-alyansa. So maliwanag yon. Bakit? Ngayon ang China kasi binubuli tayo, akala naman nila kakayanin tayo. China, yung Taiwan nga hindi nyo makaya-kaya di ba? Ang tagal nyo ng pinaplano, bakit hindi niyo magawa? Kasi takot talaga kayo dahil hindi nyo kakayanin ang US. Ngayon, pinagmamalaki nyo, Russia. Yung Russia nga, yung Ukraine, hindi nga matalo-talo ng Russia di ba sino? North Korea? Ay, Diyos ko po, Rudy. Tatatlo lang ang kaalyado ng China, sa totoo lang. Dalawa na nga lang kasi 5 lang sila, di ba? Ang Iran, ang Venezuela, ang North Korea at ang Russia. Kaso may mga sariling gera kagaya ng Russia, hindi nga matalo-talo yung Ukraine. At ang North Korea, palagay nyo, Diyos ko po, Rudy. So ngayon, kaya makinig kayo mga Chinador ngayon, pahiya kayo ngayon. Ano ngayon ang mga gamit ng China? Ang gamit ng China ay maliwanag. Ang mga gamit militar ng China ay maliwanag na made in China. Made in China. Walang silbi, walang kwenta. Kaya ngayon, talagang si PBBM ay visionary at tama ang kanyang desisyon, At buti na lang, hindi tayo naging probinsya ng China. Dahil kaawa-awa tayo kung nagkataon. Tsaka, yun, diba? Ngayon, eto pa ang isang malupit. Abangan natin dahil sobrang apektado ngayon ang China, lalo na ang kanilang ekonomiya dahil bumagsak ang dalawang bansa na pinagmumulan talaga ng kanilang langis, ang Iran at ang Venezuela. Okay? So, dyan nagmumula ang kanilang mga langis. Yung sa Russia, medyo bawas-bawas yun no? So, dito talaga, ito ang main source nila ng supply ng langis. At yun ay napurnada nga, di ba? May problema ang kinaharap. Okay? So, yun lang. Kaya tingnan natin ang mga susunod na mangyayari sa mga darating na araw. Sa mga bobong didilis dyan at may sayad, ang tatay nyo ay karton. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay lagi high blood. Bye!